Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Viral ngayon ang bagong pelikula ng isang didiis na direktor na si Darlie Yap hinggil sa nangyari noon sa isang artistang si Pepsi Paloma na kung saan nasangkot noon ang pangalan ni Vic Soto, Joey De Leon at si Richie De Horsey na di umano, ginahasa daw ng tatlo itong si Pepsi Paloma. Anyway, dito po sa pelikulang ginawa nitong si Darlie Yap, dito po sa kanyang thriller, nag-name drop sila at ang pangalan na sinangkot nila dito ay itong si Vic Soto. Ngayon masyadong kontrobersyal. Itong pasabog sa thriller pa lang at hindi rin maalis sa mga isip ng kampo ng mga maka-Marcos na baka isa na naman itong taktika ng mga Duterte para lagasan ang isa sa mga senador ni Marcos Jr. Kasi po, alam naman po natin na ang kapatid ni Vic Soto ay itong si Tito Soto, na isa sa mga senador na tatakbo ngayon sa kampo ni Marcos Jr. Ang tanong, meron bang kinalaman dito ang mga Duterte? Or ito ay isa lamang na personal na hangarin ng direktor? Anyway, bago ko po sagutin ang isyong iyan, panoorin na muna natin itong thriller ng nasabing kontrobersyal na pelikula. Ipaliwanag mo sa akin! Magsabi ka sa akin! Ipaliwanag mo! Dahil hindi ko naiintindihan! Pepsi, sumagot ka! Kabalibig Soto! Yan mga kabunyog, yan po yung viral ngayon na thriller ng pelikulang ginawa nitong si Darlie Yap. Alam ko karamihan sa inyo nagtataka kung bakit itong si Darlie Yap ay posibleng sirain si Marcos Jr. at kumampi dito sa mga Duterte. Dahil kung matatandaan natin, noong nakaraang pang taon, gumawa itong si Yap ng pelikula tungkol sa buhay ng mga Marcos. So bakit niya kinakalaban ngayon ang mga Marcos? Obvious naman, mga kabunyog, ang loyalty nitong taong ito ay kay Senadora Amy Marcos, na kapatid nitong si Marcos Jr. Ang tanong saan kampi ngayon itong si Amy? Diba sa mga Duterte? Kay Digong at Sara Duterte. Anyway, ito mga kabunyog, tingnan ninyo po itong post ni Darlie Yap, na kung saan tinawag niyang deceased si Marcos Jr. Sabi niya dito, "This I say with a broken heart, our Bongbong Marcos is a disease and I hate any role in spreading it." Yan po, ang ibig sabihin niya dito. Nagsisisi siya kung bakit ginawan pa niya ng istorya itong buhay ni Marcos Jr. at itong si Marcos Jr. raw ay isang sakit sa ating lipunan. Diyan mga kabunyog, malinaw dyan na kinakalaban niya ang administrasyong Marcos, so hindi na rin nakapagtataka kung baka meron galawan din dito ang mga Duterte, at ang punterya nitong pelikulang ito ay siraan ang isa sa senador ni Marcos Jr. na si Tito Soto, dahil nga ang na-involve sa pelikulang ito ay itong kapatid ni Tito na si Vic Soto. Anyway, makakasuhan kaya dito itong si Darlie Yap. Sa paninirang puri, alamin po natin. Although hindi pa natin napapanood ang pelikula ni Director Darlie Yap, sa trailer pa lang, maririnig mo na meron na agad imputation of a crime. That is, ni Vic Soto si Pepsi Paloma. This is libelous per se. Nakakasira po ito ng reputation dahil baka maniwala ang mga tao na talagang Vic Soto. Pero balikan po natin ang itinuro ko sa inyo with respect to libel against public figures. There's no question that Vic Soto is a public figure. There's also no question na issue na kinasangkutan ni Vic Soto had become a matter of public interest in 1982. And more than 40 years later, it has become a matter of public interest again because of this movie. Such being the case, kahit na defamatory by nature pa ang napanood natin na trailer ng nasabing pelikula, hindi po ito magiging libelous agad. Kailangan pang patunayan ni Vic Soto ang actual malice. Again, ano bang actual malice? Dapat patunayan ni Vic Soto na ginawa ni Darlie Yap ang pelikula na alam niyang ito ay hindi totoo o wala siyang pakundangan sa kanyang pagwawalang bahala kung ito ay totoo man o hindi. Kapag napatunayan ng public figure tulad ni Vic Soto na may mali siya ang pagkakagawa at pagpapalabas ng pelikula na ang layunin lamang ay yurakan ang kanyang pangalan, then the people behind this movie can be held liable for libel. Question Fiscal: what if mapatunayan ni Darlie Yap na totoo talagang Vic Soto si Pepsi Paloma?
hindi na ba siya magiging liable for libel? Like what I had emphasized in my previous video, hindi po sapat ang katotohanan para maabsuelto sa libel. Kung ginawa ito ni Daryl Yap para lang ilagay sa kahihiyan si Vic Soto, si Joey De Leon at si Richie De Horsey, meaning walang good motives at hindi for justifiable ends ang layunin ni Daryl Yap sa paggawa at pagpapalabas niya ng nasabing pelikula, hindi po siya maaabsuelto sa libel. I will not say na meron bang good motives and for justifiable ends ba ang purpose ni Daryl Yap sa paggawa at pagpapalabas ng pelikulang ito. Kayo na po ang humusga based on these observations. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang paliwanag kung makakasuhan ba talaga itong si Daryl Yap sa ginawa niyang pelikula na sangkot si Vic Soto. Ayon po sa napakinggan po natin, it's depend na daw sa pamilyang Soto kung magrereklamo sila laban dito kay Daryl Yap. Anyway, mabalik tayo sa tanong, kung meron bang kinalaman dito ang mga Duterte? Yan po ang hindi ko masabi ngayon, pero posible meron, or posible din na ito ay sariling agenda ni Yap para sumikat pa ang kanyang pangalan. Alin man sa dalawang ito, ang sinisiguro ko dito, maapektuhan ang kandidatura nitong si Tito Soto dahil masasangkot ang pangalan ng kanyang kapatid na si Vic Soto at ito ay isang kasiraan sa kanilang pamilya. Lalo na sa kandidatura ni Tito Soto, hindi sa ipinagtatanggol ko dito ang kampo ni na Soto, pero wala pa kasing napapatunayan noon, kaya mahirap nang magsalita kung totoo or hindi, pero itong ginagawa ni Daryl Yap ay isang kasiraan sa pamilyang Soto at posibleng makasuhan siya ng libel balang araw. At hindi na rin maalis na maghinala ang mga maka-Marcos na baka atakdog itong si Yap laban sa administrasyong Marcos dahil pinupuntira dito ang isa sa senador ni Marcos Jr. na si Tito Soto. Dahil alam ng mga Duterte na mahina ang kanilang mga pambato, kaya gagawa sila ng paraan para isa-isahin ang mga senador ni Marcos na pabagsakin dahil aminin na natin, mas advantage ang mga senador ni Marcos sa makinarya. Dahil nakakapit silang lahat sa administrasyon ngayon. Yan po mga kabunyog ang aking naging topic. Ano po sa tingin po ninyo mga kabunyog? Meron bang manyobra dito ang mga Duterte? Pwedeng meron, pwedeng wala, pero kung alin man dito, ang magbe-benefit nitong mangyayari sa mga Soto ay itong mga Duterte. Dahil itong si Tito Soto ay isa sa malakas na pangbato ni Marcos, no wonder kung mapabagsak nila itong isa. Kawalan ito sa mga Marcos at meron ng pagkakataon ang mga senador ni Digong na magpasikat ngayon halalan. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,